Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga naman po ng ating mainit na talakayan ngayong araw mga kaaldab. Siyempre trending talaga at number 1 pinag-uusapan ang Showtime. Mag-guest ba naman po ang isang Alden Richards at isang megastar? Talagang combine na combine. Ito yung laging pananaw po natin pagdating sa Instagram, lalo na po sa Twitter. Ang dami pong mga komento, ang daming mga sinasabi, paulit-ulit lang naman po. Wala naman po silang maibabash kay Alden kasi promotion lang po talaga, di po ba? Wala naman pong ibang ginawa si Alden na kaiinis po ng ilang legit dabber cards. Kaya nga po ako natatawa lang sa mga komento nila. Pero ano kaya magiging reaksyon nila kapag nabalitaan naman po nila na si Alden Richards nasa E80 sa Sabado, di po ba? Yan ang pananaw lagi at sinasabi ko mga kaaldab, na kapag may mga bagay-bagay nga po na ikagugulat sila o ikaiinis nila, sasabihan ka ng fake news, di po ba? Pero kapag dumating naman yung point at marami naman po ang nakakita at nakapanood, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya po tayong reaksyon. Nirerespeto ko po at ginagalang. Kung sa tingin po nila na kumbaga hindi totoo yung mga sinasabi ko, bakit ayaw nila mag-search sa social media? Doon mapapatunayan niya o mapapatunayan nga po nila. Ito mainit si Katne, mainit ang issue sa hiwalayang Katnel. Hindi po ba? Alam naman po ng lahat yan. Tapos yung mga photos nila Alden Richards, sina Catherine, naglabasa na nga po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Napakarami po nun. Halos kapansin-pansin nyo at sinabayan pa rin po ng mga website. Real talk to mga kaaldab. Kaya nga po sinasabi ko to para po sa kaalaman nila. Di po ba? Para malaman po ninyo kung gano. Gaya nga po na sinabi ko kanina mga kaaldab. Pansin nyo, biglang inilabas po at ilalabas sa kumbaga sa GTV yung pelikula nila Alden at ni Kat, ang Hello Love Goodbye. Di po ba? Doon pa lang may mali na no? Doon pa lang masasabi nyo mga kaaldab na kumbaga parang may mali, parang hindi ata tama. Di po ba? Parang bakit ngayon nila to nilabas? Di po ba? Pwede naman panoorin to sa mga susunod. Ganyan po yung taktika nila. Di po ba? Doon pa lang mga kaaldab, ramdam nyo na may mali, di po ba? Doon pa lang ramdam nyo na parang hindi ata tama itong mga lumalabas ngayon. Yan po yung halatang literal at ginagamit po, di po ba? Ewan ko nga po sa kanila kung bakit hindi nila naiisip yun, no? Siyempre, yung pelikula ng Hello Love Goodbye kapag pinalabas, pinakita sa publiko, yung ibang hindi nakapanood, o sabihin na natin, noong mga panahon na yon sobrang busy tapos ngayon lang mapapanood, doon nila masasabi na kailangan may part 2, kailangan itong pelikula to kumbaga bigyan pansin na, parang ganon mga kaaldab. Yun ang literal, di po ba? Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya po tayong opinion. Ang sa akin lang po, kapag sila nagbibigay ng mga ganyan throwback video, okay lang, di po ba? Pero kapag tayo bitter, delulo, kulto, di po ba? Sinasabi ko mga kaaldab na hindi nila magets at hindi nila matanggap. Ano ngayon kapag ang ibig kong sabihin, papaano kung sakasakaling sa Sabado nga po, naandyan si Alden Richards sa E80. Ano kaya ang magiging paliwanag ngayon? O ano naman kaya ang reklamo ng mga taong makakapanood? Yung mga nambas kay Alden na walang utang na loob, yung mga nambas kay Tisoy, kay Alden na kapwa niya Alden fanatics, anong magiging reaksyon po ninyo? Di po ba? Tapos yung mga nagsasabi na legit dabber cards na hindi dapat pumunta ron si Alden. Ano kaya yung magiging senaryo? Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ganyan po sila kapag sa tingin nila may mga bagay-bagay na hindi po nila nauunawaan, na makapag-comment lang, may masabi lang, akala nyo na po mga kaaldab, talagang totoong totoo.
Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Di po ba? Hindi ko naman po ito pinipilit at wala naman pong pilitan. Ang sa akin lang po, update lang yung binibigay natin. Kung ayaw po nila, okay lang. Di po ba? Kasi yun naman po talaga yung rason ni Tisoy. Yun ang isa sa dahilan na siguro mga kaaldab. Ito senaryo ko lang ha. Baka may mag-react na pwede kang mag-guest sa EAT. Pero kailangan mo muna mag-guest sa Showtime. O, anong choice? Kumbaga no choice si Alden eh. Di po ba? No choice siya. Kumbaga, kung ayaw niya, hindi mangyayari yun. Kaya lang gusto niya pong makapunta sa EAT. Gusto niyang mag-promote. Di po ba? Dahil alam naman natin, nung si Sharon pumunta ron, talagang gumulo ang social media. Di po ba? Umani ng maraming parangal para sa Aldab si Sharon Cuneta. Umani rin ng maraming pambabash galing sa Armin, di po ba? At yung mga main fanatics. So, hati ang opinion ng mga ilang netizen. Pero gaya ng sinabi natin, maingay. Kaya nga po sigurado na sa pagbabalik niya sa EAT talaga naman pong, di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bumibisita at dumadaan sa channel natin. Di po ba? Sabi ko nga, mas marami at mas gusto talaga ni Alden sa EAT. Although sabihin natin, welcome naman siya sa Showtime. Talagang binigyan siya ng pagkakataon. Kaya nga, yung pangalang Alden Richards, solo lang po na binanggit ni Vice Ganda. Pero pagdating kay Sharon, halos lahat po. Di po ba? Pansin nyo po ba yung video? O baka may mag-react, hindi Mr. Destiny lahat. Di sabi nila lahat. Pero kung napanood po nila, ibinigay talaga nila Ryan Bang kay Vice Ganda yung salitang Alden Richards. O baka siyempre may magre-react yan. Di totoo yan. Okay lang po. Pero gaya ng sinabi ko, kung napanood po ninyo, bahala po kayo magkomento kung totoo yung sinasabi ni Mr. Destiny. Kasi lahat naman po ng mga i-update natin dito, sabihin natin dito, fake news para po sa kanila. Hindi po talaga nila matanggap kung ano nga po ba talaga yung totoo, kung ano nga po ba talaga. Kaya nga po ako kampante. Kaya nga po ako, kumbaga, matatag. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin, ang real life couple. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi ganito ganyan, Mr. Destiny. Kumbaga, ano man po yung sabihin nyo, wag po kayong basta-basta maniniwala, ganito ganyan, etc. etc. Okay lang po. Ang sa akin lang naman, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Bagamat maraming mga issue na binabato po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, normal lang po yan. Ang importante lang naman po kasi maging updated kayo. Kung ano po yung sa tingin po nila, kung ano po yung sa palagay nila, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at mga sinasabi. Ako, masaya po ako kung ano po yung mga nakikita ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo. Base po mismo yan sa mga reaksyon at opinion ng mga netizen na nakapanood, nakakita. Di po ba? Ganyan naman po tayo eh. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ka naandito kayo sa channel ni Mr. Destiny, 101% kung ano yung latest, kung ano yung trending, mapapanood po ninyo. Po ba? Tapos sasabihin nila, hindi daw tayo totoo, fake news daw. Paano mo masasabing fake news kung ikaw mismo nababasa mo, kung ikaw mismo napapanood mo? Di po ba? Nagaling naman po talaga sa social media, sa mga kaganapan, yung mga sinasabi ko. Nagiging bitter lang po ako dahil Aldab fans ako. Dahil number 1, true-blooded Aldab Nation. Yan po yung pagkakaiba. Kaya yung tingin po sa akin, fake news. Di po ba? Delulo, kulto, Mr. Paasa. Pero sabi ko nga, paano kaya kung iba yung nagbibigay ng balita? Ganyan din kaya ang sabihin nila. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.